beloved Boss Mike Cervera. Meron tayong bago. Eto, tingnan nyo ha. To. Ngayon, mga kababayan ko, ayan, tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan ko, lakihan ko. Yan ba si First Lady? Mga kababayan, sagutin nyo ako ha. Yan ba si First Lady? Tignan nyo yung mukha. Na pinapakalat ngayon ng mga tatanga-tanga at mga bobong DDS, kasama na ho itong si Loren Badoy na na sinasabi ay si First Lady daw yon at saka si Bongbong Marcos. Ganyan kasi kayo katanga, naniniwala kayo dyan sa mga pinapanood ninyo. Ayan First Lady ba yan? Sige nga, tingnan nyo nga kung si First Lady. Ayan mga pinapalabas nila yung may mga ganyan-ganyan si First Lady ba yan? Dito, mas malinaw. Tingnan nyo nga. Itik na yan kayo. Oo. Mas kamukha nga ni Hanilet Yung ilong ni First Lady, cute, matangos. Cute, matangos. Yung ilong nito, dapa. Parang ilong ni Hanilet Di ba? Mas kamukha ni Hanilet tao. Grabe kayo, ang dami-dami yung mga palabas tapos pinaniniwalaan nyo. Nasaan na si si Kawatan si Tamba? Di ba? Tingnan nyo maigi. Ganyan ba kayo? Ganyan ba kayo? Ganyan ba kakitid yung utak ninyo na hindi nyo maisip lubos na niloloko na kayo ng mga taong mga pinaniniwalaan nyo katulad ni kala mo naman napakaganda, si Badoy. Kulang na lang mga kababayan ko, maging kamukha niya si Norman Mangusin pag naging lalaki. Diba? Titigan nyo yung mukha ni Badoy. Mga kababayan ko, pag naging lalaki yung kamukha ni Norman Mangusin. Sige, para hindi naman na nakakahiya, kamukha ni Banat Bay. Diba? Yan po yan kaya nga yung mga DDS magkakamukha sige nga mga kababayan, lakihan ko para makita nyo. Yan ba? Si First Lady na sinasabi nyo, mga unggoy kayo. Mas kamukha pa ni Hanilet. Diba? Di ba, Nets? Kayo na bahalang umusga dyan, mga kababayan ko. Pero ako na nagsasabi sa inyo, malayong malayo kay First Lady yan. Huwag nyo nang ipilit, masisira lang kayo Di ba? Masisira lang kayo. Sa totoo lang. Yan ba? Nako, ewan ko. Itong mga pamimeke ng mga tao na to, kapag ka naman nasusukol, mga kababayan, abay, todo tangge. Katulad ni Poke. Sino? Si Poke. Huwag nyo nga kami pinaglolo ko. Tulad ni Poke, di ba? Ngayon, todo tangge na. Wala naman akong na sinabi na manggugulo ko, wala naman ako sinabi na ako nagyayaya ng revolusyon. Sabi ni Kawatan, gwapo ka ba? Sabi niya, kamukha mo si Mr. Bean. Alam niyo, nakakatuwa itong mga DDS, Mema lang, Mema. Aminin mo na kasi, ikaw naman, Aminin mo na nagwapo ko. Hindi ka naman makukulong. Katulad ni Digong. Halatang-halata naman pagka-bitter mo, Mr. Bean pa talaga ang ikinumpara mo. Napakagwapo lalo ni Mr. Bean kaysa sa akin. Aminin mo na nga, sobrang bitter. Bakit ba kayong mga DDS, napakasimpleng bagay lang hindi nyo maamin? Sasabihin nyo lang na, oo nga, gwapo ka, pero ayoko ng mga pagtatanggol mo kaya
Bongbong Marcos. Okay yun, matatanggap ko pa. Pero yung sasabihin mo, tatanungin mo, gwapo ka ba? Siyempre, ano yung sasagot ko dyan? Di oo. Kamukha mo si Mr. Bean di fake news ka. Unang-una, mistiso yun. Ako, mistisong Bisayang Ilocano. Bayan, mga kababayan ko. Ito ang mahirap sa inyo. Hindi kayo marunong tumanggap ng katotohanan. Aminin nyo na. Oo. Aminin nyo na. Wala kayong gwapong vlogger. Di ba, no? Wala silang gwapong vlogger. Ma-make news na lang kayo ng ma-make news. Tanggalin muna natin para mapabilis tayo at alam ko yung mga tapos ko na. So, eto na mga kababayan ko. Kukumpara na naman natin, mga kababayan kay Sara. Sige nga, eto ba yung pinag-hahanga-hangaan ninyo? Yan o. No. Tignan nyo, aralin nyo maigi. Sabi sa caption, no? Ito baga ang mamumuno sa isang bansa. Siguro ito pang ang nag-caption nito ay Batanggenyo, Ito baga ang mamumuno sa isang bansa. Walang klaro o maliwanag na sagot sa isang simpleng bagay. Ano pa kaya? Tignan nyo mga kababayan ko tignan ninyo. Yan yan. Sige. Tignan natin, pakinggan natin kung totoo na itong sinasabi na itong nag-upload na to nagsabi ng caption na ito baga ang mamumuno sa isang bansa. Walang klaro o maliwanag na sagot sa isang simpleng bagay. Ano pa kaya? Ito ho yung hinahangaan po ng katulad ni Kawatan si Tamba. Diba? Ikaw, Kawatan ni Tamba, tinatago ko yung mata ko. Kapag nakita mo yung mata ko, sigurado baka mamaya nagki-KFC ka mag-isa. Oy, nandiyan ka pa ba? Kawatan si Tamba, nandiyan ka pa? Kapag nakita mo yung mata ko, sigurado ko mag-KFC ka mag-isa. Kaya tinatago ko lagi yan. Eto na, pakinggan natin ang nais maging presidente nila, Kawatan si Tamba. Sa totoo lang, ma'am, sa structure natin sa gobyerno, ang namamahala kapag bago dumating, nagpaplano para sa mga disaster projects, namamahala bago dumating ang isang... Alam nyo mga kababayan, mukhang naniniwala na ako. Naniniwala na ako sa sinasabi nung nag-caption na to. Mga kababayan, ang dami ng binitawang salita, wala pa tayo naiintindihan at wala pa rin malinaw na deliver kung ano talaga yung gusto niyang sabihin, No? Nagets nyo? Tingnan nyo inaantay ko, tinitingnan ko kung ano ba talaga yung sasabihin ni Sara para sa atin, baka sakali na maintindihan natin. Pero mga kababayan ko, nakakailang pangungusap na, mga kababayan ko, wala pa rin tayong maintindihan sa kanya. Pakinggan nyo, bigyan natin ng pagkakataon, Sara Duterte. Sa totoo lang, ma'am, sa structure natin sa gobyerno, ang namamahala kapag bago dumating, nagpaplano para sa mga disaster projects. Paliwanag mo nga, Kawatan si Tamba. Dali, paliwanag mo kung ano ibig sabihin ni Sara. Natutuwa ako sa comment ni Kawatan si Tamba. Paliwanag mo nga kung ano yung ibig niya sabihin. Sabi mga kababayan, puwet ka lang daw ni Sara. Puwet ako ni Sara. Itabi mo nga yung mukha ko sa asawa niya. Diba? Kahit ako mismo magsasabi, na mas gwapo talaga ako sa asawa niya Tignan mo yung mukha ni Sara sa mukha ko. Di hamak na mas matanda ako sa kanya ng malayo. Pero mukhang mas bata ako,
Unawain mo na lang, ipagtanggol mo to, hindi namin maintindihan yung sinasabi niya. Namamahala bago dumating Ang? isang disaster. Oh. At Ano? namamahala during disaster response. Ano ba talaga yung ibig mo sabihin? Hindi mo matumbok-tumbok? Grabe talaga, Uy, mas makinis pa ako kay Sarah. 'Di ba, Catherine Galpo, nakita mo ko? Si Catherine Galpo nga na-starstruck sa akin eh. Hoy, tamba Ayan, tanungin mo si Catherine Galpo. Nung nakita ko niya, na-starstruck eh. Kasi yung kulay ko, mga kababayan ko, yung kulay ko, parang isang daan lang ng kuko nyo, mukhang masusugat ako eh. Sabi ni Lex Lucas, ba't naging BP yan? Ang bobo. Ito na nga, bobo nga talaga. Ano magagawa natin dito? Kahit na iuntog-untog natin yung pagmumukha niya, wala talaga eh. Walang pag-asa eh. Tingnan nyo yung mukha ni Sarah, hirap na sumagot. Mga kababayan ko, hindi na nga natin alam kung saan niya hinuhugot. Kahit si Kawatan, si Tamba, hindi maipaliwanag kung ano yung sinasabi. Di ba? Mga kababayan ko, ang hirap ipaliwanag nitong sinasabi niya. Oo, ang hirap ding intindihin. Recovery and rehabilitation efforts ay ang Disaster Council. So meron tayong national and DRIMC, yung national. Sa ilalim nun, nandyan yung mga local government units na disaster councils natin, no? Sa province, sa municipality, sa city. Pagbigyan nyo, patapusin natin. Baka sakaling nasa dulo yung maayos na sagot. Hanggang sa barangay level. So ito yung grupo ng mga tao na supposedly dapat nagtatrabaho para sa in our case, para sa... Ang tanong ko sa inyo kanina pa nagsasalita, may naintindihan ba kayo? May maayos ba na sagot doon, mga kababayan ko? Sige nga, hanggang ngayon wala pang maayos-ayos na sagot. Wala pang maintindihan sa sinasabi ni Sarah. Sa rescue, kung meron pa tayong ma-rescue na nawawala. Sa recovery, ng mga namatay na nawawala at sa rehabilitation efforts. Ang pinakamataas na opisyal na nandiyan sa NDRIMC ay ang Pangulo. Di ba mga kababayan ko, walang malinaw na sagot kay Sarah. Ang hirap-hirap unawain ng mga katwiran at pinapaliwanag niya. Di ba? Ano ba talaga ang nais iparating ni Sarah doon sa mga sinabi niya? Mga kababayan, wala. Oo. Hindi mo alam kung anong klaseng salita o saan niya hinugot yung katwiran na yan. Sabi nga ni Titigas, out of this world na sagot. Malayo. Sabi nga ni Lynn Mariano, be specific. Totoo. Wala nga ho. Wala nga tinumbok. Walang tinumbok sa kanyang mga sinasabi. Sabi ko nga sa inyo, mas magaling pa tayong mga twiran at magpaliwanag sa kanya. Our beloved Boss Mike Cervera.